chapter 1. Sabi po natin sa verse 35. Basahin ko pa naman dahil verse 35. John 35 and 45. Again the next day, after John stood, and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, Behold, the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and said to them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? And he said unto them, Come and see. And they came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He findeth his own brother Simon, and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. And they following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael, and said unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see. Tayo sa panalimunan natin. Ang pagpala ng Diyos, salamat po. Kakabasa rin po salita. Dahil namin po, Panginoon, ang siyang patuloy na mangusap, pagkita sa amin, Panginoon, ang mga kalooban mo, mga mensahe mo, at mahal po kami, Panginoon, dito po sa mensahe mo. Dahil po rin, Panginoon, inyo pong lingkod, inyo po, Panginoon, akong gamitin, tago po ako sa lingkod ng inyo pong krus, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang siyang makita, ikaw, Panginoon, ang siyang manual. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Meron po sa amin talagang na wala pong katiyakan ng langit. Iligtas mo po siya, Panginoon. And Lord, salamat po ito po yung aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpunin po tayo. Ang title po na ating pong pag-aaralan po ngayon, ano? The most worthwhile work in the world. Kasi maraming mga tao, akala nila, yung talaga pong ginagawa, ay yun na po, yung pinakasabi natin, matakilang gawain sa ibabaw ng mundo. Ano po? Alam niyo ba, sabi ko sa akin, dito ba si Terlalane dito? Wala, okay. Sabi si Terlalane, na yung window po nito, ang buong Bulacan, nilagyan lang ng deployment ng 70 na mga pulis. Ibig sabihin, ilan tayong bayan dito po sa buong Bulacan, 70 lang. So almost po nag-average sa bawat isang presinto, 10 pulis. Nasaan yung iba? Ang lahat? Papa. Po-protectionan po nila si Pope. Amen? Amen? Bakit kaya ako? Pastor din naman ako, Papa din naman ako. Hindi dapat ako protectionan. Di ba? And there are times, mga batid, sabi natin, ito yung pinaka-worthwhile na gawain sa mundo ito. Na ano nga ba mga batid, yung talagang sasabihin po natin na talagang napakahalaga na gawain sa mundo ito. Kung tatanungin niyo po, siyempre po, ang isasagot natin magagaling sa salita ng Diyos.
At ako po'y naniniwala ang pinakamahalaga na gawain sa ibabaw ng mundo ay yung gawain ng mag-akay ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen? Yan po ang mga kapatid. And dapat natin makita na to seek and to find and to bring another soul, mga kapatid, to the Lord Jesus Christ. Di ba kayo natutuwa na kaya tayo naririto? Because somebody brought us in. Di ba? Nalala ko po tuloy yung mga nag-win sa akin sa Panginoon. Ang pangalan niya po si Brother Edgar Santos. Yung po yung tatay ni Mimi. At yung si June Arroyo. Yan po ang mga nag-akay sa akin sa Panginoon. At sila po ay kinuha na ni Lord ng maagang edad. Si Brother Edgar, namatay po, siya po ay 34 years old, heart attack. Dahil po yung mga inaatake sa puso, yung po mga walang sakit sa puso. Alam niyo po ba yan? Ang inaatake sa puso ay mga walang sakit sa puso. Kaya nung namatay niya, inaatake sa puso, sabi niya wala raw siya sakit sa puso. Ganun po ngayon. Parang baril din yan, nakakamatay na baril, nakaka-aksidente, yung baril na walang bala. Kasi nga ina-assume na gano'n, di ba? Kaya, naman po si Brother June Arroyo, namatay din po yan sa murang edad. Namatay naman po siya sa sakit na diabetic. Ayun po, diabetes na po siya. Nagtatakot sa asawa, bibili po ng soft drinks. Kakain ng maraming tsokolate. Kaya na po, pinagbigay po sa akin ng Cadbury. Pero hindi ko pa kinakain, mamaya gabi pa. Amen? Sabi na, itong mga ito, meron pong laging nagdadala. Now, the very reason why we are here is because somebody brought us. Now, either isang Bible study, or isang sharing, or isang church, sulat po ng ating pong church ngayon, at doon po nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Now, yung aking po mga kapatid, na una nagtanim sa akin, yung teacher ko po, na Spanish teacher ko, way back 1974, si Vincent Franco, hanggang ngayon, buhay pa po siya, more than 90 years old na po siya. Binibisita ko po, dahil talagang muling bisita ko, itong Uwina ng Isabela, hindi ko pa siya nabisita kasi hindi na rin siya nakakakilala. Medyo ulyanin na po, mga kapatid. Pero ganun pa man, hindi po mawala sa aking isipan, ito nga po, na bagamat hindi nga po ako na-win, pero siya ang unang nag-rasik ng salita ng Diyos sa amin. Now, 4th year high school, kami po. Nangyayari, pagkatapos ng klase, yayayain kami niya doon sa kanyang bahay, malapit na sa eskwelahan, o kundi sa tla, para ito yung eskwelahan, doon lang sila kilalisa. Ganon. Mag-aaral po kami ng Bible po dyan, maraming mga Bible student, may pastor po doon, yung magtuturo sa amin, at sasabihin nga, isa lang ang lagi po nila ang mensahe, na gusto mo bang makatiyak ng pag-ikay naman tayo sa langit na pupunta. No, araw po, pag una ka makakarinig mo ng ganyan, ito yung safe, matatawa ka. Hindi po magandang mensahe sa iya. Isang mensahe nakakatawa. Di ba? Amen? Kasi, alam niyo po, ang focus ng tao, lalo ng mga kabataan, yung mga panahon na yun, yung mga happenings, di ba? Yung nag-gimmicks, na sino ba may gusto sa langit, kung maganda, masaya ng mga party na pinupuntahan. Di ba? Ganun lang po. Na it was really a big joke. Pero ganun pa man, sabi nga po sa inyo, one night, matid ako dyan, ano doon yung mga Bible student, nagbibigay sila ng patutuwa, sabi nga, tinawag sila ng Diyos, tinawag sila ng Diyos. Paano matatawag ng Diyos? Kaya nung uwi ko ako doon, pauwi na dahil sa amin, lalakad po ako, maambunan po pa. Inausap ko yung sarili ko, paano ba talaga tinatawag ng Diyos? Tumigil lang sa lakad, sabi ko, Diyos, 74 po ito, kung ako ay tatawagin mo, tawagin mo lang ako, susunod ako sa iyo. 1980, tinawag ako ng Panginoon. Na-save ako, naalala ko yung sinabi ko sa Panginoon. Kaya niyo po, after 6 years, at alam niyo po mga kapatid, ang tanging pasalamat ko naman sa Panginoon, hindi ako kinuha ng Panginoon noong 74 hanggang 80. Dahil kung ako ay namatay doon, tiyak impyerno pinuntahan ko. Amen?
Kaya mga kapatid, tama yung sinabi ng Bible eh. Ang aking salita hindi magbabalik ng walang kapuluhan. Pag may nagtanim, may tutubo, at may aanihin. Ganun po. Kaya, lagi ko pong naalala itong mga taong din nagdala po sa akin sa Panginoon. At kailanman siguro hindi ko na sila makakalimutan. At kung ako po, mga kapatid, uuwi na sa kanila ng langit, ang una kong hahanapin, itong mga ito. At pasasalamatan ko sila, sasabihin ko, salamat, inakay niyo ako sa Panginoon. Amen? Diba? So yun po, kung titignan po natin yung ating passage po dito, parang gano'n din po eh. Sabi po rito, mga kapatid, sa verse number 43. And the following day, sabi the day following Jesus would go into Galilee, tingnan niyo po, and findeth Philip, and saith unto him, follow me. Anong ginawa ni Philip? Now, Philip was in Bethsaida, in the city of Andrew, and findeth Nathanael, and said unto him. So, yun sabihin mga kapatid, itong mga pangalan na mga binanggit po dito, mga kapatid, sila po ay nag-akay. Kung si Nathanael, ito si Philip, na kanya pong sinolwin si Nathanael, tapos ito pong si Philip, si Simon Peter, lahat po yan ay nasolwin eh. Sa madaling sabi, mga kapatid, ito pong mga naakay sa Panginoon na ito ay hindi lamang basta naging ligtas o naligtas, ito rin yung mga inakay nila sa Panginoon na naging apostoles ng ating Panginoon. Diba? Kaya mga worthwhile po yan, mga kapatid. Kaya each of this individual was brought or was found by someone. Sino ba ang magtsatsaga sa atin, mga kapatid? Amen? Alam niyo po, ang mga tao na lang kay Kristo, hindi ka naman magtsatsagaan eh, naakayin sa Diyos. Dahil siya na mismo eh, wala na kay Kristo eh. Diba? Sino ba ang nagmamalasakit, mga kapatid, sa mga taong magugulo ang buhay? Hindi ba yung mga tao lang na merong Kristo sa puso? Now, there are times, mga kapatid, na we really invited them to come to church. Minsan naiinis na sa atin. Invite naman kayo na invite. Meron na kami. Actually po, we are not just after attending or attendance at ating church. We want to see people change. Yun po eh. Di ba? Kaya kailangan, sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Doon sa Psalms, na tayo po ay maglasik, na tayo po ay magdilig ng ating mga luha, iyakan natin yung mga yan para someday, we are parang coming in, bringing our kids with us. Amen? Nanakakay natin sila sa ating Panginoon. Kaya dyan po, ito pong worthwhile work in the world, una po, ano po yan? Number one is to seek the salvation of other people. Yun po, mga kapatid, lagi ang prayer ko, Lord, naway makapag-akay ako ng kaluluwa sa inyong pong paanan. Amen? Yun po ang ating pong personal goal ng 2015. At least, makakapag-akay po ako ng kaluluwa sa Panginoon. Diba? Sabi ko, hindi lang basta tayo kontento na tayo lang. Hindi mo eh. Dapat po mga kapatid, kung ang isang kaibigan, mahal natin siyang kaibigan, kung ang isang kamag-anak, mahal natin siyang kamag-anak, kung ito po makakilala natin ay talagang mahal natin, dapat po inaakay natin sila sa Panginoon. Gusto mo mahal mo, pupunta ka sa langit, sila maiiwan sa impyerno? Ako po. Amen? Ayaw natin po yan. Kaya dito kami dito, Philip-minded Nathanael. Yan ang sinasabi po. Kaya, dito po, pinapakita po sa atin. Ano ba ang nangyari dito po kay Nathanael nung siya inakay ni Philip? Well, the thing that happened kay Nathanael, for Nathanael, it was his soul salvation. Amen? Hindi na napakaganda nun. Kaya tingnan niya. Si Nel po, isa lang ang lagi niyang prayer. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng bahay. Sabi ko,
Kaya dito na lang tayo, malaki bahay natin. Bino mo saan ka nakakita ng bahay na meron seating capacity na 400? Amen? Bino mo seating capacity 400. Pwede po ng 1,000 eh. Di ba? Yung na nakatayo na lahat. So, yun ang ano niya eh. Yun ang kanyang heart's desire. Sabi ko, sige, pray lang tayo. Pray lang tayo. Darating yan. Darating yan. Di ba? So, bakit gano'n? Siyempre, meron po tayo mga heart's desire eh. Di ba? And we pray about that. Kaya yan mga kapatid, ano? Dapat, ganun din ang mga prayers po natin sa mga kaluluwa na gusto natin maligtas. Na sila Brother Teddy ng araw, personal ko po, na disciple. Ang unang dumating sa church, si Sister Opel. Sabi ko, Sister Opel, punta sa bahay niya. Sabi niya, sige. So, si Brother Teddy, tinicheck mo ko po yan. Kaya si Brother Teddy, kahit pa paano, talaga pag nakakita ng guwapo na katulad ko, nirespeto. Kaya hindi nagtatago, hindi nagtatago. Pag na-order ko na po siya, hindi naanin siya. So, aral po kami dyan, aral. Nung una ka na kayo makikinig sa akin. Pero aral pa rin, aral. Aral prayer. Ganon. Ha? At nakita ko pa mga kapatid, hindi po nabaliwala yung naitanim na salita ng Diyos. Ngayon po, pamilya nandito. Amen? So, ibig sabihin na, pwede natin gawin yan eh. Kaya, dito po sa Natividad family, na, for them, wala nangyari. Di syempre po, salvation. Sila Nanay Letty, yung mga yan. Kaya minsan po, pag nag-drive ako, ikutan ko lahat. Dito sa Manila yung mga dating pinupuntahan ko. Minsan magmumotor lang ako. Sabi ko, nung araw dito ako naglalakad. Nung araw ganito. Nung araw nagbibisikleta ako sa ganito. Parang sabi ko, Lord, kaya ko pa po ba ulitin yun? Yung mga ganon? Bakit hindi? Di ba? Yung mag-aalak Caleb tayo na sinabi ni Caleb, di ba? Yung lakas ko noon ay kaparehas pa rin ng lakas ko ngayon. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, katawan lang natin ang tumatanda, ang isip hindi. Amen? Amen? Oh. Di ba? Ang isip ko, kaya mo tumakbo na 1 kilometro eh. Ang tanong, aabot kaya yung katawan ko sa 1 kilometro? Hindi ba yung mga ganun mga kapatid eh? Kaya, yan po ang pinapakita po sa atin dito. Tingnan niyo po sa James chapter 5, verse 19. James 5:19. Okay. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, verse 20, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sin. Amen? Amen? Tingnan niyo ba, paano ang magagawa natin sa bawat kaluluwa na ating maaakay sa Panginoon? Tatay ni Rhea po, more than 20 years sa communist, na-witnessan po, nakakilala sa Panginoon, na bago. Kaya makikita po natin na ano bang tawag kay Ray din, si Reynaldo Capa. Amen? Barkada ni Fidel Castro. Meron din po. So, ibig sabihin, wala pong imposible sa Panginoon eh. Si Apostol Pablo na lang, mga kapatid. Na kung titignan niyo po, si Apostol Pablo, siya lang ang binigyan ng lisensya na pumatay kapag nakikita na merong ganitong klaseng pagtitipon tungkol sa Panginoong Yesus. Niligtas pa rin ng Panginoon. Ginawa pang apostoles para sa mga hintil. Kaya ang Ebanghelyo nakarating po sa atin na hindi mga Hudyo. Kapag hindi ka po Hudyo, ikaw ay hintil. So, hintil po tayo. Amen? Kaya po, mga kapatid, kaya worthwhile po ito ng word
sa mundo. Pangalawa, nakikita natin na the most recently converted person can and should engage in this world. Pag ikaw ay meron gagawin trabaho, halimbawa yung pagdodoktor, hindi naman pwede na maggamot ka kaagad na hindi ka nag-aral. Pwede ba yun? Pag ikaw hindi nag-aral ng pagkakadoktor, tapos naggagamot ka, hindi doktor tawag sa'yo. Alam niyo ano? Albularyo. Amen? Kailangan mag-aral ka muna. Magpakadalubhasa ka. Yan. Ganun din sa mga nalaranan o linya ng mga technology. Hindi ka po pwede maging ininyero na hindi ka nag-aaral. Kasi kailangan mag-aaral ka. Pero alam mo ba ito, napakahalagang trabaho nito? Pag naligtas ka ngayon, maya-maya pwede ka na magtrabaho. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, you can just easily share your own experience. Alam niyo po ba ang most powerful preaching na pwede po natin ma-preach? Ay yung ating mga experience kung paano tayo naligtas. Amen? O. Paano ka dating makasalanan, pinatawad ng Panginoon, ngayon namumuhay at naglilingkod para kay Kristo. Kaya doon sa ito ko, 70, 80, now last part, noong 80 po, magpapasko, pinuntahan ko yung mga barkada ko doon, sa Pasay. Meron po dyan mga naakay ko pa para, naturuan ko po gumamit ng mga drugs. Marami po ako, magaling po ako mag-discipleship sa pagdadrugs sa araw. Ito po yan. Kaya nung nasave ako, talaga naman po, napakabigat na akin ng namin. Sabi ko, magandang matawarin mo po ako, ang dami kong nailigaw na landa. Kaya tulungan mo ako, maakay uli sila sa inyong paanan. Yun po ang aking sinawin. Meron kaibigan na si Dada at si Joey. Naturuan ko po yan. Aking po mga batid, inaakay sa church, tinatanggihan ako niya. Sabi na, sira ulo na raw ako, pero mo mula sa pagiging truck. Tapos bigla ka ngayon, nagpakinoon, nag-Lord. Talaga naman, di ba? Na parang galing ka sa matitinding bisyo, biglang Panginoon na ang tinatawag mo. Talagang hindi malayo na ikaw ay akusahan na nasira na ang ulo mo. So hindi na niniwala yan. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na mapanindigan ko yung aking patotoo. Kahit anong yaya nila, hindi na po ako sumama sa kanila mag-drugs. Na-win ko po yung mag-asawa na po sila na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Si Tonton, ako rin na nagturo niya mag-drugs, yung pinsan ko. Naging malala yan. Sabi nung nanay sa akin, dahil inaya ko sa church of kaya, ayaw nila eh. Sabi, ayaw namin dyan, meron na kami reliyon. Hindi na nila kayang kontrolin. Sabi sa akin nung tiyahin ko, sabi, Woods, pag itong si Tudet kasi tawag namin dyan eh, pag yan na pagbago mo, luluhod ako sa iyong harapan. Binayagan nila pag-attend ng church, na sing, na bago. Pero hindi ko po pinaluhod yung tiyahin ko. Amen? Kaya ngayon, sabi ng tiyahin ko, ito magpitan na isa, drug addict yan, daligay mo siya, daligay mo. Sabi ka, dalig mo diya. Church po kami, hindi po rehabilitation. Amen? Kaya mga kapatid, dito po, na ang pag-asa po talaga, hindi po religion. Now listen, mga kapatid, it is not religion. Ang pag-asa po ng pagbabago ng isang tao is a right relationship with God. Hindi po religion. Relasyon ang kailangan po natin sa Panginoon. Nasave ako, alam ko ng verse, John 3:16. Yung po kahit pikit mata, nabubuksan ko ang Bible. Yun lang. Kaya pag ako ito, sa winning, yun lang ang gamit ko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, na kahit mag-usap kami ng 2 oras, pabalik-balik lang ako doon. Yun lang kasi alam ko eh. Ang sasabihin ko, alam nyo, ito, ang pag-ibig ng Diyos, naranasan ko, at yung pag-ibig ng Diyos na yan ang gusto ko ibahagi sa inyo. Gusto ko ma-experience ko rin yan.
na-save. Maraming mga taong nabago ang kanilang mga buhay. Lahat yan ay makikita natin lahat sa langit. Napurihin ang Panginoon. Amen? Pangatlo. The most powerful medium that God can bless in the salvation of others is the personal testimony of those who know the Lord for themselves. Tama? Alam niyo, siyempre, yung best effective salesman ay yung satisfied customer. Tama? Yan ang mga best salesman, mga kapatid. Magaling ka na salesman kapag ikaw ay isang satisfied na customer. Halimbawa yung mga royal. Pag nagbenta ka ng royal na magpapaganda, kailangan maganda ka. Hindi bibigyan ka na ng pag-asa na gumanda. Di ba? Amen? Kailangan subok mo at ikaw mismo, mga kapatid, kumbinsido doon sa inaalok mo. Di ba? Kaya kung tayo po talaga ay kumbinsido na tayo niligtas ng Panginoon, ay mga kapatid, hindi dapat tayo tumitigil na ialok ang ating Panginoon kasi nga na-experience natin sa ating buhay po yan. Binago tayo ng Panginoon. Kasi marami mga tao po, ang dami ng mga attempt na magbago. Di ba? Hindi na ako gagawa ng ganito, mga ngako, di ba? Cross my heart, sumpaman, mamatay man ako sa araw na ito, hindi ko na uulitin. Pero ano nangyari? Hindi pa nga gumagabi, hindi pa nauubos yung araw, bumalik na ulit yung kanyang sinumpa na hindi niya na uulitin. Bakit po? Man cannot change man, only God can change man. Kaya sabi nga, anyone being Christ is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Amen? Yan po ang ating makita, yung testimony po. Kaya tingnan niyo po, si Philip dito, nag-testimony kay Nathaniel. Ano sabi na gano'n? We have seen the Messiah. Sinakita na namin yung sinasabi ni Moses at ng mga propeta. Saan yun? Sabi niya, come and see. Yan ang sabi. Halika, nang makita mo. Diba? Hindi naman yung halika, nang makita mo, parang may banta ka eh. Diba? Now, ano ba po? Pang-apat. The assurance that we have in this kind of work is confidence in God that He is always ahead of us. That He is always ahead of us. Tingnan niyo po sa verse 47. And Jesus saw Nathanael coming to him and said unto him, behold, an Israelite indeed in whom is no guile. Nathanael said unto him, whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Sabi, paano mo ako nakilala? Sabi niya natin sa Panginoon, bago ka pa lang akayin ni Philip, nakita na kita na nasa ilalim ka pa ng fig tree. Sa madaling sabi, mga kapatid, tingnan niyo po, na pag tayo ay nag-akay ng kaluluwa, you are not alone doing it. Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, na pag merong na-bless, at sasabihin nyo sa preacher, na-bless ako, na-convict ako, hindi po trabaho ng preacher yung i-convict ka. Nagtrabaho po yan ng Holy Spirit. Trabaho po yan ng Panginoon. Ang trabaho lang ng mga ngaral ay mag-communicate. I-communicate yung message ng ating Panginoon. Ganyan po. Kaya nga naman, kapag ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa, huwag mong isipin ikaw yun matukumbinsa. Hindi po. You just communicate the message of God, then let the Holy Spirit do His job. Siya ang magkukonvict. Amen? Magugulat ka pa, mga kapatid. Minsan, sabi mo, pambihira, paano mo naakay sa Panginoon niya? Dahil kumilos ang banal na Espiritu. Dapat lagi natin confidence. Di ba sabi nga, na after the Holy Ghost has come upon
you will receive power. Sabi ko meron tayong kapangyarihan na maakay ang isang kaluluwa sa Panginoon. Now, ang problema minsan sa atin, mga kapatid, we do not use the power because hindi nga tayo nasusolving. Opo. Amen? Kaya sayang naman yung power po na yun. Na dapat, mga kapatid, atin po nagagamit ng power po na yan. Now, tignan niyo po sa Mark 16, 19-20. Mark 16, 19-20. So then, after the Lord had spoken unto them, ano ba ito? Okay, Mark 16 naman. He was received up into heaven and sat on the right hand. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Umakyat ang Panginoon, ano ang ginawa ng mga disciples? Ang sabi ko dyan, mga kapatid, na they started spreading the good news. They started witnessing sa mga tao po, mga kapatid. At ang sabi po rito, sa verse na yan, na the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Amen. Sabi-sabihin na, kapatid, pag nagkakay ka ng kaluluwa, ang Panginoon lagi mong kasama. At yung mong conviction na yun, ang ginagawa ng ating Panginoon, minsan ginagawa na po yan, halimbawa, isang answer prayer. Halimbawa, na yung mga imposibleng sitwasyon, biglang magiging posible. Kinukonfirm ng Panginoon na yung tatanggapin niya na kaligtasan at yung tatanggapin niyang Panginoon ay isang Diyos na buhay, isang Diyos na talagang nakikinig at tumutugon sa panalangin. Amen? So, naman sabi, mga kapatid, nandoon po ang ating Panginoon. At sinasabi niya sinasabi din sa atin, magkaroon lang tayo na talagang buong kumpiyansa o confidence sa ating Panginoon. Amen? Amen? Kayo ba naganap kung kayo naligtas? Ito na po yung binigay sa akin ng ganda, no? Kaya pala yung ganyan sa inyo. Di ba pag meron ka natanggap na natuwa ka, lagi mong binibina? Diba? Ganda dito, ganda dito. Kaya, amen? Bakit yung kaligtasan natin, hindi natin minsan nabibina? Hindi mo maganda yung kaligtasan. Hindi mo maganda na si Kristo nasa puso mo na ngayon. Kaya, amen? Ba't magpagay na nangangapit bahay pa tayo para lang sabihin, nakatakot ako ng ganito. Dapat ganun din sa Panginoon din. Dapat sinishare po natin siya sa trabaho. Alala ko na, si Tatay Peter, yung tricycle po niya, hindi nawawala ng truck o yung mabasahin. Laging meron yan. Pag may sumakay, asahin niyo po. Di ba? Amen? Sabihin na gusto mo ibahagi yung magandang iyong natanggap. Yan dapat po talaga ang ating ginagawa Diba? Nasa trabaho ka man, eskwelahan ka man. Minsan, alam niyo po, mga kapatid, nangyayari sa atin minsan, na kung eskwelahan, natapos yung buong school year, hindi nalaman na ikaw isang Kristiyano. Bakit? Silent ka tahimik ka lang Panglima, the most thrilling moment that can come to us is when the soul accepted the Lord. Amen? Pili po yung minitisan nyo tumanggap. Kaya kwento ko sa inyo kung paano ko nabigtisan yung tatay ko at kung paano sila tumanggap at kung paano ko naglulundag sa kanya. Iba po ang nararamdaman.
Kaya nga, yung pong reward ng soul winner's crown, crown of rejoicing. Yan ang sabi ng Bible, crown of rejoicing. Pag meron ka naakay sa Panginoon, na nadala mo sa Panginoon, at yung naakay mo sa Panginoon na yan, nakita mo na naglilingkod sa Panginoon. Matutuwa ka. Amen? Na-excite ba kayo na meron naakay sa Panginoon? Tawagin mo as Maria Soriano. Hindi ka na dito. Magkwento ka. Binabasa ko ako sa kanyang Facebook noong araw kung gano'n po siya ka-excited nung meron siya nadala sa church. Mike. Hello, good afternoon po. Yun nga po yung sinasabi ni Pastor na iba po yung pakiramdam kapag meron po kayo na-save na kaluluwa. And at the same time po, iba pa rin po yung pakiramdam pagka nakasama natin siya sa church, napabaptize po siya, and then naglilingkod na rin po sa Panginoon. Katulad po nung nangyari sa kaibigan na si Maris. Hindi ko po akalain na yun nga po na magiging kasama na rin po natin siya dito. Kasi parang napaka-imposible na eh. Pero dahil po sa tulong ng Panginoon, ng Holy Spirit po, nung usap po sa Kanya, sabi ko, Panginoon, sana dito niyo po sa church namin isama si Maris, dito niyo po siya i-add. Kasi alam ko po na kayo lang naman po ang naglalagay po ng tao sa isang church. Yun nga po, tapos nung nalaman ko po, nung sinabi na po sa akin ni Maris na Mami, papabaptize na po ako. Yung saya ko, sobrang hindi mo talaga hindi mo talaga naiiyak ako, na gusto kong tumawa, gusto kong parang baliw, parang gano'n. Tuntuan talaga ako na pinost ko sa Facebook, pinost ko sa choir, natuntua po ako dahil alam ko na magagamit po siya ng Panginoon. Kaya po kayo nga, ayan po, nakakasama na po namin siya sa choir, nag-special number po siya. At sa tulong din po ng Panginoon, by God's grace, magiging doktor na po siya, na mas magagamit pa po siya ng Panginoon. Kaya talaga naman po, the best po talaga si Lord, sobrang, grabe po talaga. Amen. Diba? May magandang aakay kayo sa Panginoon. Alam niyo po, si Sister Nel, yung 4 na anak namin, siya po ang nag-witness dyan sa kanya. Hindi po ako siya. Ako lang nag-baptize. Bata pa yan. Inaakay niya na. Tinuturuan niya na ng salita ng Panginoon. At nakita ko naman, hindi naman po nasayang yung effort niya. Amen? Ang kambal, ang nilingkod sa Panginoon. Alam ito isa, gusto na mag-asawa. Sama ng loob. Si Jill, nagpapatuloy sa Panginoon at nakapag-asawa naman ng matapat sa Panginoon. By the way, kung kayo mag-aasawa, huwag lang lantis. Kailangan matapat na naglilingkod sa Panginoon. At si Malakay, alam po ang aming bunso. Amen. Yan po ang baby po namin ngayon. Yan po ang spoiled. Kaya-kaya niya po mulahin ang kanyang nanay. Pero natutuwa po rin ako. Lumaki siya sa church, naglilingkod sa Panginoon. Pero ba't siyempre hindi po siya katulad ng rigid na paglilingkod ng iba? Ewan ko kung nakatikim na ito ng sigarilyo o ng cerveza. Natikim ka naman na. Kasi pag tinubukan mo yan, dalawa tayo maglalasing. Bibili tayo ng tagisang case natin, ubusin natin lahat yan. Di ba? Amen? Now, hindi lang yung mga tao na mga kakilala mo kung hindi mismo yung mahal mo sa buhay ang naakay mo sa Panginoon. Kaya pag sinabi na, what is the best gift you can give to your children, to your children? Alam niyo ano? Well, salvation. Akayin mo sila. Noong araw tuturuan ng sister din yan. Hindi mo alam kung mga bata pa, 2-year-old, 1-year-old, nasa chat pa lang, kinakausap na tungkol sa Bible. Ano ba naunawaan yung mga yan? Meron pa rin. May epekto. Di ba?
Kaya mga kapatid, sabi ko, Lord, sa Bible Baptist Church ng Marilao, gusto ko po, hanggang maaari, sa tulong mo po, pamilya kami dito. At yung mga walang pamilya, gagawin na namin ka puso. Hindi ka pamilya ka puso. Yung trabaho yan. Di ba, amen? Oh. Kaya makita lang, the most thrilling moment that we can, now we come to us, is when that soul accepted the Lord. At yung panghuli po, ani. Yan po. Number 6. The most encouraging. Wala na ba? Okay, hindi na kopya. Sulat nyo na lang. The most encouraging incentive we can have to win others is the fact that the Lord has a glorious plan and purpose for the soul we are trying to win. Ibig sabihin, ulitin natin. Kala ko kasi kinaka-copy-paste nyo yung sabi ko. Ulitin ko po, the most encouraging incentive we can have to win others is the fact that the Lord has a glorious plan and purpose for the soul we are trying to win. Nakuha niyo na. Kopyahan na lang kayo. Ibig sabihin mga kapatid na mag-soul winning ka, hindi mo baka hindi mo akalain mga kapatid na mawiwin mo yung magiging future president ng Pilipinas eh. Amen? Di ba? Hindi natin aakalain mga kapatid, baka yung palang aakayin natin sa Panginoon ay magiging isang mabait at mabuti at matuwid na lingkod ng bayan. Hindi mo po alam eh. Maaari mga kapatid na yan mawiwin mo ang siyang gagamitin naman ng Panginoon para i-win naman yung mga mahal sa buhay ng iba. Di ba? Kaya encouragement po yan mga kapatid eh. Sino ba mga kapatid makakapagsabi na yun nakapag-win sa akin na ako ay magiging pastor? Amen? Kaya mga kapatid, kung meron pong worthwhile na word, ito na po, mag-akay ng kaluluwa ng ibang tao. Amen? Kaya naman yung prayers po natin this week. Gamitin tayo ng Panginoon na meron tayo maakay sa paanan ng ating Panginoon. Maaaring yan ay loved ones, maaaring yan ay mga acquaintance, mga kapatid, o maaaring yan yung mga relatives, o yung ating pong sabihin natin, mga friends, mga classmates, kapitbahay, panalangin natin sa Panginoon. Tayo po natin kumayo. Tayo po yung namin ang pagpala ng Diyos. Kami po ay patuloy na malapit sa tulungan ng trono sa hapon ito. Panginoon. Amin po inilalapit siya. Unang-una ang kaligtasan ng amin po mga magulang, aming mga anak, aming mga kamag-anak, aming mga kaibigan. Kaya Panginoon, nananalangin po kami. Gamitin mo po ang aming mga patutuo. Gamitin mo po ang aming buhay na makita po nila sa amin na merong napakalaking pagbabago na nangyari sa aming buhay nung kami ay nagsubo ng aming buhay sa inyo. Kaya Panginoon, sa hapon ito, aming pong ilalapit ang kaligtasan ng mga tao na lalapit sa aming puso. At dito nga po sa altar,
po ay aming inilig sa pangalan ni Jesus. Habang lahat kayo, ilapit po natin sila dito po sa akin. Wala pong imposible sa Panginoon. You pray. You pray that God will use someone na maakay sila sa Panginoon. Kung kailangan iiyak mo sa Panginoon, gawin mo yan. They that sow in tears shall reap in joy, bringing his ships with him. Huwag ka po mawala ng pag-asa. Pangako ng Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Pangako niya po yan. Now it is about time na atin na po i-claim ang mga promises ng Panginoon. Hindi po kayo. Pwede ba pumuuli kayo ng partner? Anak sa lalaki po, babae sa babae. You pray with your partner. Hindi po. Pray po yung mga man sa buhay natin. Tapos yung mga bata, di kayo dito sa taas, di kayo dito sa akin.